So, good morning everyone, especially to you ma'am. So, my topic is all about indigenous group and its rituals in the Philippines. So, first, what is indigenous? So, ang indigenous is mauna sila ang mga katutubo na nagpuyuan ng specific area since ilang pagkabata hantod silang pagkadagko. Naragapon sila dira nagpuyo. So, gitawag po ni sila og native person or kanang mga natibo na mga tao. Sunod is rituals. Rituals means performance of ceremonial acts such as words, gestures, and actions which follow norms and specific order. Example ani niya is birth and funeral and also the marriage. Kaya nag-follow man sila og specific order. So ang mga native person is dato gyud ni siya o sila sa ilang mga cultures and traditions. And ang rituals nila is ang way nila para mapakita ang deep connections nila sa ilang kalikasan and also sa spirits na ilahang gituuhan or kanang mga anito na ilahang gituuhan. Ang ritual is way po nila para i-celebrate ang mga important event such as birth, funeral, and marriage. And also, naapod sa ilahang mga goddesses, diba? Ang rituals nila is ang kaning murag pagsimba sa ilahang mga goddesses, pag-praise or pangayog blessing sa ilahang spirits na ilahang gituuhan o sa ilahang mga goddesses. If ever mangayo sila blessings and protections from their gods for their lives and para sa ilahang mga tanom. So, every group of indigenous people lahi-lahi gyud og rituals na gituuhan. So, in the Philippines nagkuha ra kog few indigenous tribes. Kay if tananon nako daghan kaayo og kaning tribes ang Philippines, it consists 175 ethnographic group. So, nagpili ra ko og pipila ka buok. First is Bukidnon. From the word Bukid means mountain and Nun means people. So, kung i-combine mo na siya or ang meaning sa Bukidnon is mountain people. So, the ritual in Bukidnon named Hinaklaran and the rituals of the three dato. So, Hinaklaran festival, ritual ni siya sa pagkanta o pagsayaw around the altar na ginahimo sa mga kababaihan. So, ang mga babae is mosayaw ng dugso. So, unsa dahil ng dugso? Ang purpose ni dugso is good harvesting and healing for those nga na ay mga sakit. While ang baylan is mauna siya ang leader na mukanta o nagakanta or nagatula about sa banal na salita o festival within 6 hours. So, 6 hours nila himuon para ma-ensure na ma-receive nila ang blessings o ang protections from the spirits na ilahang gituuhan. And the next rituals is ritual of the three dato or means unity of the region. So, maghalad ni sila chicken na lahi-lahi og color balahibo. Lahi-lahi og color sa balahibo. And then, ang blood sa chicken is iya botapad sa naay tubig na naay sinsilyo na kwarta. Within 7 days ni nila before ang piging himuon. So, there's a lot of rituals in Bukidnon. First is pangampo. Kinahimo nila ang pangampo every January. A native person is naniniwala kay Magbabaya. So, si Magbabaya is mauna siya ang Diyos ng kalikasan sa ilaha. So, ginaampo nila kay Magbabaya is tagaan sila og protections and guide sa 7 ka important things diri sa kalibutan. Ang first is lupa. Kay dira sila magbalay ug magtanom.
Second is tubig, kay need kaayo sa lawas ang tubig, tas need pud sa tanom. Third is puno, kay para na ay makuhaan nilag prutas o kahoy o landong. The fourth is kayo, kay sa una wala pa may kuryente. So next is apoy or kanang kalayo. Need nila is para sa ilang pagluto ug sa una kay wala bay kuryente, so mao ginahimo nila na suga. Then fifth is hangin, kay ang hangin is magdala og ulan and for plants also. Then tunog or kanang sounds, kay para sa ilang pag-communicate or communications. Then next, the last one is paniniwala of traditions nila, kay para maligon ang ilahang culture sa next generations. The next rituals is panagulilay. Sa panagulilay, ampo ni nila every March nag-ask sila kay magbabaya for ulan para healthy ilaha tanom. The next is lagong. Sa lagong is pasasalamat sa mga blessing na niabot gikan kay magbabaya. Next is panlang. Prayer pud ni siya para sa mga buntis. Naunta safe ang pag-deliver sa baby and healthy ang baby sa paggawas and less of severe pain sa mami or sa babaeng nga nag-labor. The next rituals is pamahandi. Kay pamahandi is ginabuhat ni nila ng every family for pasasalamat sa ilahang Diyos o kay magbabaya. Sa tanan blessing na niabot sa ilahang family, mag-alay ni sila og baboy or chicken. Symbolizes sa ilahang pasasalamat sa ilahang God na si magbabaya. Next indigenous tribes in the Philippines is Tingyan, also known mountain dwellers ni sila. So part ni sila sa Cordillera and Igorot group from Upland province of Abra. So ang ilahang rituals diri ana dapit is pinauban rituals. So ang pinauban rituals is pag-praise o pagsamba sa ilahang God na si Kabunian. Kabunian ang ilahang name sa ilahang God sa mga Tingyan, mga taga-Tingyan. So, kanina prayer nila is about sa ulan and para sa mga kaayuhan sa tanan. So, ginalid o pinamumunuan ng ginatawag nila na mandadawak o alpugan. So, ginayabo nila ang dugo sa palibot ng bato na gitawag nilag pinsing. Nagayabo sila og dugo dito sa ginatawag nilag pinsing sa ilahang nation or ilahang nayon. So, nagtuo sila sa spirit ni Kabunian nga nisulod daw sa bato. So mautong kuan nila ginahatagan nilag symbolize ang bato na gitawag nilag pinsing. And then ang mga lalaki is magpray ng dim or dimdimi. Unsa dining dim or dimdimi? So communication for their gods if mga silag blessing from their goddesses or sa mga spirits. And ang mga lalaki is magpahilak sab og baboy. So ang purpose sa pagpahilak sa baboy is para daw madungog sa ilang God ang ilahang mga prayer. While ang mga women is magsayaw and mukanta ng salidumay. Unsa pud ang salidumay? Salidumay is kanta na about sa stories sa ilahang cultures para daw dili malimtan sa next generations. Next indigenous tribe is Aita. So, ang ritual ng Aita is anituan o pag-aanito. Kanina rituals is ginahimo for ayuhon ang naay sakit. So, ginahangyo nila ang mga masasamang spirit na ibalik ang kusog sa nasakit. So, si shaman, mauni siya ang maong manambalay o manalagna o gitawag nato karon siguro
albularyo. So ginapahawa sab niya ang masasamang spirito. So ang naay sakit is naay red na tela. So kung dili gihapon mapahawa sa shaman ang masasamang spirit, is ang next option nila is maghatag sila og gift and foods sa maong spirit. Kay bale sa 3 naga-believe sila na naa dito ang spirit. So maghalad sila dito og food para og maghangyo sila na ayuhon ang nasakit. And pag maayo na ang tong nasakit, is tanggalon na tong red na tela na gibutang sa iya. Then maghanda din sila og celebration or maghimo sila celebration for pasasalamat sa maong kaayuhan na gihatag sa iya. The next is Mandaya, indigenous in Caraga region, indigenous group in Caraga region, the Mandaya in Davao. So in Mandaya, nagtuo sila nga gikan sila sa sun and moon. Nagtuo gid sila sa kalikasan, labaw na sa mga spirit ng kalikasan. So ang ilahang rituals diriya is Anito Baylan. Ang Anito Baylan is every babaeng baylan or female spiritual leaders na ay gigunitan nila na red na panyo and gamay na murag shield na naay kanang mga kulintas ng kabibi or kanang mga pearl. So ang action nila sa ilahang sayaw is maglibot sila in circle and then forward and backward while nagplay ang gong and mga drum. So sa Anito Baylan, communication nila sa mga spirit ng kalikasan. Then ang mga instrument, sign ana na girespect og mapaduol sila sa ilahang mga anito na gituuhan or kanang mga spirits and also the goddesses. The next is Bagubos in Davao also. So sa Bagubos, faithful ni sila sa mo praise sa ilang mga goddesses. They believed also in Pamulak. Si Pamulak, god ni nila, na maud daw ang naghimo sa heaven and earth. So, ang first boy na naghimo ni Pamulak is si Tuglay. And the first girl na naghimo sa Ginoo nila or ni Pamulak is si Tuglibon. So, mura gyapon siya si Jesus Christ, naghihimo niya si Adan o si Eve. Ang rituals ng Bagubos is Ginom rituals. They perform in 4 days na nila ginabuhat. So magsuot na sila colorful na mga alahas or kanang mga jewelry during their performance. So important ritual for them to sign a respect to their goddesses and spirits and to ensure na mahangyo nila ang spirits na i-bless sila to increase the wealth and prosperity of the community. The next one is Bisao. In Bisao, indigenous group in Bisao, Mountain Province, ang mga katutubo is maghimo sila ng bignas rituals para pahilumon ang mga spirits before festival. First, ang buhaton nila is kaadlawon pa lang magtapok na ang mga kalalakihan sa dapay. Ang dapay is maun siya ang sentro sa Bisao kung asa usually gyud ginahimo ang rituals. From dapay, moadto na pud sila sa pinakatuktok ng bundok or bukid para pukawon ang mga spirits through paghampas sa ilahang bulo and shield. Ihampas nila ang bulo and shield. That's what they called KO. And also, magpuli-puli na sila sa basaon nila ang isa ka slice ng karne or meat. The purpose of that is naabay swerte. So, ang bignas for them is really important to show the respect and kung magkaroon ba sila ng swerte sa ilahang kapalaran. The 7 is Ifugao. They also known mga anak ng lupa.
Ang ginahimo nila nga rituals is kadtong naaysan sa ilahang life. So ang Ifugao is naelan sila sa hagdang-hagdang palayan. So before ang mga Ifugao magtanom ng kaning palay, mag-prepared na ay sila og mga lupa and mag-ask sila ng blessing sa ilahang goddesses. So human magtanom ng palay, ang mga babae na sab ang maglimpyo sa mga tanom para dili sagbutan og kaning kuanan nila sa mga insekto, protection na nila from mga insect. So sa pag-harvest sab, almost sila tanan na nagpuyo-ana na lugar o lungsod, magtinabangay na sila og harvest. Pagkahuman nila harvest, maghimo dayon sila og celebrations sa kuan pesta sa pasasalamat kibali na nila. So for pasasalamat sa naghatag ng blessings. Next is ika-8 na ni siya. 8 is betrothals or ang ginahimo po niya na rituals is hinggot rituals. Ang hinggot rituals is all about the marriage o pagkikipag-isang dibdib. Mauni siya ang rituals sa betrothals. So kapag nag-engage na ang couple sa ila, sa una is ang family sa lalaki is mag-andam sila ng 3 ka baboy para sa kasal sa balay sa babae gyud ginaheld. Ang lalaki jud ang moadto sa balay sa babae, magdalag 3 ka baboy. Now, let's proceed to the indigenous people in Caraga region and its rituals. But before that, Caraga region consists of 5 provinces, which is the Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. Then it consists also of 5 cities: the Cabadbaran City, Prosperidad City, San Jose City, Surigao City, and Dandag City. It also consists of 67 municipalities and 1,311 barangays. Language na ginagamit sa Caraga region: the Cebuano, Sirigaonon, Butuanon, Kamayong, Manobo, Buholano, Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan, Maranao, and Maguindanao. So, first indigenous people in Caraga region and its rituals is the Mamanwa tribe. Ang mga katutubo na nagpuyo sa bundok o bukid, the Mamanwa, na ano sila black beauty, gagmay ang lawas, kulot ang buhok, kuan ang dili kataasan ng ilong or kanang mga pingok, itom ang mata, mugbo, and also dili pud ni sila kuan tag-asay. Naara ni sila sa kataas ng 1.35 to 1.5 meter. So dili sila taas. And makita ni sila or dito ni sila halos nagpuyo sa Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Panawan Island ug sa mga bukid sa Timog Leyte. Pero karon basi nagkakuan-kuan na sila, katag-katag, pero mostly gyud na gyud diraan ng mga lugar ang mga taga Mamanwa. So ritual of Mamanwa, the Mamanwa is mutuo sila sa mga spirit ug kanang di makita. Spirit kani dili siya makita na mga nilalang na nagpuyo daw sa ilahang palibot ug naghatag sa ila ng protection. Kailangan sab respetuhon ang mga elemento kay para dili sila tagaan ng sakit or mga dili maayo na butang. Nagtuo sila ana. Other one is pang agriculture, ang pagbuoy daw, buhian ng puti na manok. Buhian ang puti na manok para daw tambok ang lupa, tas daghan ang ma-harvest sa ila tanom. Maon na ang kaning beliefs nila. Next is baylan. Sila murag ang tulay. Kay bali, di ba? Ang baylan is murag sila ang tulay sa pisikal na mundo
ug sa kaharian ng mga spirito. Murag sila ang susi. So, ang kaning manambalay kibali ang makipag-istorya sa espiritu para ayuhon ang naay sakit. Mao ni siya. O mao ni sila ang leader si baylan. So sa tud-om naman, tud-om rituals nila is pagdayeg ka kay magbabaya. So pagdayeg nila kang magbabaya, praising further magbabaya, asking for protection from bad spirits. So pray sila kay magbabaya for the protections from the bad spirits. The next is kahimunan ceremony. Sa kahimunan ceremony, dako ni siya na celebrations. Para sa mga mamanwa, ginahimo nila ni sa celebration, para i-welcome ang mga bisita. So maghanda sila food or mga pagbati through singing or sayaw and gifts para murag i-welcome ang ilahang mga visitors sa ilahang lungsod. So ingana sila mag-welcome, no, dili parehas sa ato karon na pag naibisita tutukan og maayo ulo hantod tiil. So mauna ang kuan sa mamanwa. Grabe sila ka ma-overwhelm ka sa pagkuan sa atiman nila sa ilahang mga bisita. The next indigenous group is Manuvo tribes. So, native group of people, gihapon ni sila, same sila sa Mamanwa na nagpuyo sa bukid ng Mindanao. Isa sa pinakadako na island sa timog ng Pilipinas. So, nailhan ang mga Manubo tungod kay sa dato sila sa cultures and daghan silang mga wika and kanta, and also nailhan pod sila tungod kay manambalay sila. So ang mga Manubo is mutuusab sila sa bad spirits and good spirits kay maghilabot daw sa mga gipang buhat sa mga tao, di ba? Kita ng mga tao is mutuo ta pagkuan hilabton ta or na mga hilabot is spirits na whether bad or good. So next is mutuusab sila na pwede makipag-interact ang mga spirit sa mga tao through baylan o kanang mga leader or kanang mga manambalay. So naasab tinuuhan ang mga Manubo na sa hierarchy ng mga spirits, ang pinakataas daw na spirit ay si Apo. Apo maibuyuan. So, and gisundan dayon sa mga diwata. And nagtuo sila, every spirit daw has a different power. Grabe, no? The next one is mga rituals of Manuvo tribes. First is sinundo. Sinundo is pag naay na-spread na sakit, example kaning ma-spread na sakit, example ani niya is COVID-19. So mosayaw ni sila para mangayo ng protections. Nakakuan ko unsa nasayaw, basta mosayaw niya siya dun sila para mga protection sa mga spirits and dili na unta mag-spread pasamot ang maong mga sakit ug moabot sa ilahang life. So next rituals is pangaliyag. So pangaliyag is maun siya ang courtship sa una. Maning mga kaning manguyab. So pag ang lalaki nakagusto sa isa ka babae, mosayaw siya og pangaliyag. Sayaw ni siya. At sayawan ni ang babae og pangaliyag para ipakita sa babae ang iya love and respect sa maong babae na iyahang na gustuhan. The next rituals is pangasawa. Sa pangasawa, kanang gikasal, mosayaw sila og pangasawa para mangayo ng blessing para sa bagong step sa ilahang life. Diba, ang kanang sa ilahang tribes is
Musayaw sila og pangasawa. That is the way nila para mangayog blessing sa ilahang God and sa mga spirits. Next ritual is saot. Saot is para sa war. So musayaw sila og saot para ipakita ang ilahang kusog ug ang ilahang kaisog. Next tribes is Higaonon. Native people na nagpuyo sa Caraga sa island ng Mindanao. Ikaduha pod ni sila sa pinakadako na mga katutubo sa Agusan del Sur. So same renisab sila sa Manubo na nailhan sila tungod sa ilahang mga cultures. Then naa sila'y own language, naa sila'y own nga kanta, sayaw, and etc. Same sa Manubo. And gusto nila na kanang ilahang mga cultures, language, mga kanta, uban pa na mapasa nila sa ilahang next generation until now. And so, ang rituals ng Higaonon is, first is Tampodasyo Balagun. Ano siya? Kasunduan ng berdeng sanga ng ubas. So, it symbolizes na putlo na ang mga paglalis. So, kibali, pag naakay kaaway sa una, ang purpose ng Tampodasyo is putlon tong mga away. So, kung anon sa pagka-unite, bangayog pasaylo sa imuhang kaaway. Ug maghimo sila og kanang kapayapaan sa ilahang mga kinabuhi. Mga pasaylo sa imuhang nakaaway and mag-build ng kapayapaan in each life. So, next rituals is pamuhat. Sa pamuhat is ginahimo po ni nila para sa protection sa ilang Mother Earth or sa ang palibot nila and sa kalusugan ng mga tao. The next rituals is panalabugta. Paghuman nila prepared sa tamnanan nila ng mga mga tanom, mga palay, mga mais, mga sila og protection para sa ilang tanom o magtanom sila mga sila protection para sa ilahang mga tanom kay magbabaya. Next is panlisig. Panlisig is ritual na pahawaon ang mga bad spirits. Ang panlisig. Next is pamalas. Sa pamalas, ritual po niya siya para sa pagbayad sa imong mga sala. Kibali mga yukag pasaylo sa imong nabuhat ng mga sala. The next indigenous tribe is Banwaon. Banwaon is mga katutubo ni sila nga makita sa Agusan del Sur in Caraga region. Banwaon means mga tao ng nayon. So Banwa sa ila means nayon o country. Rituals niya is panawag-tawag. Ang rituals ng Banwaon first is panawag-tawag. So ginabuhat ni ng mga native person para mangayo ng protection sa mga spirit na nagtuyo sa ilaha palibot. And nagtuusap sila na ang mga spirit is naghahatag ng blessing or swerte sa ilaha. And also mag-prepared ang mga native person ng food sa ila lamesa and mga wine to invite para i-invite ang mga spirits. Murag mga halad-halad nila. Next rituals is pamalas. Pamalas is rituals po ni siya for paglilinis sa kaugalingon. Dili sa physical, pero sa kanang mga kani is
pahawaon ang mga spirits or mga bad spirits na naa sa inyong balay and naa sa inyong lawas. So, or gitawag po ni also na sanib. And pahawaon ang negative energy from bad spirits. Mauni siya ang gitawag na pamalas. Next is talawagan, ritual ng pagkikipagkasundo o husayon. So, ritual ng pagkikipagkasundo, ang 2 or more na tao nga nag-away. Ang purpose ng talawagan is para matanggal ang kasuko or kanang sama ng loob o para magkahiusa o magka-unite ang duha na tao nga nag-away. So, para pud sa kapayapaan o peaceful na mga panghuna-huna. The next ritual is bigula. Sa bigula rituals is pag naay patay o naay namatay, i-symbolizes ni siya nga nagpa-alam sa namatay and ihatod na siya sa kabilang mundo. So, mauna siya ang bigula. And that's all. Thank you.